Nagmamadali nga sa pagluluto si Naomi dahil baka mainip ang mga bisita at baka nagugutom na ang mga ito. Ang aga naman kasi nilang dumating, hindi pa ako nakakapagluto eh. Wika sa sarili habang ibinibiling ang piniprito nitong itlog. Sunod nga niyang ipinirito ay hotdog, tusino at longganisa. Hi best friend. Pagulat na pagbati ni Francis sa abalang nagpiprito na si Naomi. Ano ba Francis? Nanggugulat ka? Sige ka, baka ikaw maprito dito. Napakaseryoso mo naman kasi magluto. Tsaka napansin ko apurang-apura ka dyan. Huwag ka mataranta, kalma. Paano nga may bisita si Sir Franco? Baka gutom na yung mga yon. Kaya nga kabilaan na ang pagpiprito ko eh. Bisita? Ang aga naman. Sabay tingin nito sa relo niya. Mag-aalas 7 pa lang ha, kanina pa ba sila? Oo, may 1 oras na. What? Sino ba mga yon? Noah yata yung pangalan nun, tapos yung ex ni Sir Franco. Ha? You mean nandito ang bruha mong half-sister? Andito si Celine? Hindi, grabe ka naman. Si Celine agad? Sabay kuha nito nang ipiniprito niyang tusino. Hala, muntik na masunog. Okay lang yan. Yan nga ang masarap eh, yung pasunog na. So, sino nga yung ex ni Kuya? Yung Trina. Tugon nito na nakaharap pa rin sa iniluluto. Trina? Yung pinsan ni Noah? Siya nga. Naku, yung maarte nakala mo siyang pinakamaganda nila lang sa buong planeta? Natawa naman si Naomi. Hindi ex ni Kuya yung maarting yon. Bakit sabi ni Sir Noah? Hindi no, ang feeling naman nila, wala naging girlfriend si Kuya, kundi yung kapatid mong bruha. Walang nagdaang babae sa buhay ni Kuya mula nung maghiwalay sila ni Celine. First girlfriend niya kaya si Celine, kaya nga sobrang nasaktan si Kuya eh. Ay, huwag na nga natin pag-usapan yun. Ano bang may tutulong ko? Wala naman, patapos na rin ako. Okay, tulungan na lang kita maghain ng mga pagkain. Sige, salamat. Wait lang ha, sabihan ko sila nakakain na. Sige, magpapatulong na din ako kay Nida. Pinuntahan nga ni Naomi ang tatlo na nasa garden. Ang saya-saya ng mga ito habang napakwentuhan ng mga kalokohan. Huminga ng malalim si Naomi bago lumapit sa mga ito. Sir Franco, kain na po kayo. Inihahanda na po yung pagkain. Pagkarinig nga ni Trina yon ay bigla na lang itong lumigkis kay Franco na tila aagawin ito sa kanya. Napatingin pa si Naomi sa ginawa nito, pero agad ding inalis ang tingin at ngumiti na lamang. Tara po, pag-aaya niya. Pumasok na nga sila sa loob at naghahain na sila Nida, Michelle at Francis. Kaya naman pinuntahan na lang ni Naomi si Diana sa kwarto. Pero tulog pa ito kaya muli siyang pumalik sa kusina para manguha ng mga baso. Ngunit paglapit ni Naomi para ibaba ang baso ay pinatid siya ni Trina. Kaya napasubsob siya kay Franco at nalaglagang hawak nito mga baso at nabasag yon. Dahil sa pagkasubsob ni Naomi ay muntik pa niyang mahawakan ang masayang bahagi ng katawan ni Franco na kapwa nila ikinagulat. Ilang segundo din silang nagkatitigan. Lumapit naman si Francis para alalayan ng dalaga. Tinignan naman ni Naomi ang natatawang si Trina. Ayos ka lang ba? Tanong ni Francis. Tinignan ng masama ni Naomi si Trina pero umiwas ng tingin ang maarting babae. Kumuha naman ng walis si Nida at dustpan para dakutin ang mga nabasag na baso. Kumuha naman ng walis si Nida at dustpan para dakutin ang mga nabasag na baso. Masama din ang tingin nito kay Trina habang nililinis nga ang nabasag. Ayos ka lang ba, Naomi? Nag-aalalang tanong ni Franco. Tumango lang si Naomi at bumalik sa kusina para muling kumuha ng mga baso. Sumunod naman sa kanya si Francis. Loko yung babaeng yun ah, pinatid ka ba? Hindi ko sure eh, pero parang gano'n na nga. Kalbuhin ko yun eh, hanggat nandito ako walang pwedeng manakit sa'yo. Okay lang, kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi mo kailangan na protektahan ako sa mga kagaya ni Trina. Pero nagulat si Naomi nang hawakan nito ang kamay niya at tinalis ang basong hawak niya sa isang kamay. At pareho ng hawak ni Francis ang mga kamay niya. Magkaibigan tayo, kaya lahat gagawin ko para hindi ka masaktan ng kahit sino. Salamat Francis. Alam mo nakikita ko sa'yo si Eric. Kahit loko-loko yon, lagi ako nang pinagtatanggol eh. Sino si Eric? Kaibigan namin ng kapatid ko, kababata ko yon. Nakakaingit naman siya kasi kilalang kilala ka niya. Hindi gaya ko na bago mo lang na kaibigan.
Alam mo, hindi mo naman kailangan mainggit sa Naputo lang sasabihin ni Naomi nang biglang pumasok sa kusina si Franco. Kaya naman agad din niyang inalis ang mga kamay niya na hawak ni Francis. Kuya, what are you doing here? Nakaistorbo ba ako? Sorry ha, ang tagal kasi ng baso. Yung pala nagliligawan na kayong dalawa. Tugon ni Franco sabay kuha nito ng baso sa tabi ni Yumi at agad din itong lumabas. Anong problema nun? Tanong ni Francis. Yung baso nga daw. Baka nauhaw na. Ikaw kasi parang nainis sa atin. Natatawang sambi ni Francis. Balik ka na doon, ililigpit ko lang ang mga kalat ko dito. No, sabay na tayong babalik doon. Baka gising na si Diana. Sige na, Francis, ikaw na lang. Tsaka nandun naman si Michelle. Sure ka? Oo, tsaka nakakahiyang sumabay no? Alam na mga bisita nyo, cook lang ako, tapos sasabay akong kakain? Tsaka baka bigla pa akong tawaging mami ni Diana, magulat pa yung mga yon. Oo nga no, buti naisip mo yon, ang talino talaga. Sige na, balik ka na doon. Sige. Pag-alis nga ni Francis ay si Nida naman ang pumunta ng kusina. Ayos ko lang ba, Bessie? Tanong nito kay Naomi. Ang sarap naman sa tenga ng Bessie. Oo naman, Bessie, okay lang ako. Hindi ka nasaktan? Hindi naman. Gusto mo gantihan ko yon? Kunwari napatid ako tapos isasaboy ko sa kanya yung kape? Wag na, Bessie, hayaan mo na. Nakakagigil, pero may nakita ako. Nakita? Anong nakita? Muntik mo nang mahawakan yung ano ni sir. Anong ano? Puno noon tanong ni Yumi at muling hinarap ang mga inililigpit nito. Kunwari ka pang hindi mo alam, basta yun na yun. As in, ang lapit ha? Che, tumigil ka nga. Nahihiya na ako, pinapaalala mo pa eh. Hindi mo ba nasaling kahit konti? Halos mamilipit si Nida sa pagtatanong. Ay, hindi no, tumigil ka na. Pinipilit itago ni Naomi na natatawa ito kay Nida. Ay, nangingiti siya, parang kinikilig. Isa pa, iwan mo na nga ako, nangaasar ka lang eh. Tinatago pa kasi yung kilig. Sige ka, baka sumabog ka. Anong kilig pinagsasabi mo dyan? Walang ganon. Well, maniwala ako. Che, deny pa. Alis na dito, hay naku. Saad ni Yumi at itinulak-tulak palabas si Nida. Halatang kinikilig oh, itinatago lang. Huling sabi nito, tsaka ito tumakbo palayo kay Yumi. Ang sabi mo, pagseselosan mo si Yumi, pero ang ending ako yung nagselos. May hinang wika ni Franco sa kaibigan. Sorry, mali ko ba kasi nga eksena yung utol mo? Tsaka may time pa para pagselosin yung sweetie cake mo. Hindi na, umuwi ka na. Ganun na lang? Suko agad? Ipatawag mo kasi, tapos gagawa ng eksena si Trina na ikakaselos ni Yumi. Wag na, tsaka alam kong hindi yun magsiselos. Paano ka naman nakakasigurong hindi? Oo nga naman, Franco. Sabat ni Trina. Dahil mukhang si Francis din ang gusto niya. So kung ganun pala, wala ngang saysay kung pagseselosin pa natin siya? Yung kapatid mo naman pala yung gusto. Kaya nga itigil na natin to. Okay, kung ayaw niya naman sa'yo, edi tayo na lang. Sabay haplos ni Trina sa braso ni Franco. Agad namang hinawi ni Franco ang kamay ni Trina. Tumigil ka. Uuwi na ba kayo? Kasi ako pupunta pa ng resort pagkagising ng anak ko. Ako, pupunta din. Sabay na tayo. Ewan ko tong si Trina kung may lakad pa ba o uuwi na. Uuwi na lang ako. Nga pala, alam niyo na ba na may bagong teleserye si Celine? Sa Monday na yon, ang leading man niya si Julius. Dapat pala hindi makanood ng TV si Diana. Ayoko makita niya ang walang kwenta niyang ina. Alam mo, kahit itago mo yung totoo kay Diana, malalaman din niya, marami nakakaalam na anak ni Celine si Diana. Alam ko, pero hanggat kayang itago, itatago ko ang katotohanan. Okay, o paano? Aalis na ako. Sige, ingat ka insan. Tugon ni Noah. Magkasama nga sa living room sila Naomi at Diana. Sinamahan nga ng dalaga ang bata sa panonood nito ng cartoons. Sa kabila ng pagkaabala nila sa panonood, ay inistorbo sila ni Franco. Yumi, huwag mo hayaang mailipa ni Diana sa TV5 ha? Okay po sir. Tugon ni Yumi. Bakit po daddy? Ano kasi anak, yung palabas ngayon doon, bawal sa bata eh. Pagsisinungaling nito. Okay po daddy. Anak, pwede ko bang makausap sandali si mami? Sige po daddy. Tumayo nga si Naomi at bahagya silang lumayo sa bata.
Bakit po? May namamagitan pa sa inyong dalawa ni Francis? Diretsahan tanong nito sa dalaga. Po? Wala po. Yung totoo? Wala nga po sir. Bakit ho ba? Wala? Bakit may pahawak-hawak pa sa kamay mo yung kapatid ko? Kung wala talaga? May sinasabi lang po siya. Ano? Wala lang po yun. May gusto ka ba sa kapatid ko? Kaya ayaw mo sa akin? Kasi siya ang gusto mo? Marahas na tanong nito sabay sulyap kay Diana at muling bumalik ng tingin kay Naomi. Ano po bang klaseng tanong niyan sir? Wala po akong gusto sa kapatid mo. Magkaibigan lang po kami at yun lang po yun. Sigurado ka? Paniniguro nito. Oo naman po. Nagsiselos ka ba? Alam kong wala akong karapatan na magselos dahil hindi kita girlfriend. Pero oo, tama ka. Nagsiselos ako at hanggat gusto kita, magsiselos ako. Natigilan naman si Naomi at yumuko na lang ito. Pero alam ko na may gusto siya sa'yo, kaya lagi siyang dumidikit sa'yo. Napaangat ang tingin ni Naomi sa kausap at biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi totoo yan, magkaibigan lang kami. At alam kong wala siyang gusto sa akin. Please lang po, tama na. Manhid ka ba? Hindi mo nahahalata na gusto ka niya? Sir, tama na. Alam kong hindi mo ako gusto dahil yun ang sinabi mo sa akin. Pero tatanungin kita ulit. Wala nga ba talaga? Kahit konti lang, Naomi. Kahit konting pagtingin lang. Kung wala talaga, titigil na ako. Tama yan sir, tigilan mo na po ako. Kasi wala pa po sa isip ko ang mga bagay na ganito. Alam niyo naman po kung anong priority ko, di ba? Ang pamilya ko po yun. Alam ko, pero kailangan mo rin ng lalaking magmamahal sa'yo. Mag-aalaga sa'yo. Hindi ka na bata para umiwas sa pagmamahal. Nasa tamang edad ka na. Minsan hindi masamang unahin ang sarili nating kaligayahan. Bakit kasi ako pa? Ang dami dyan. Ang daming babaeng nagkakagusto sa'yo. Ang daming babaeng pinapangarap at pinapantasya ka. Bakit sa katulad ko pa ikaw nahulog? Dahil ikaw ang pangarap ko. I-give up mo na po yung pangarap na yan, sir. Dahil kahit ilang beses mo pa akong tanungin, yun at yun pa rin po ang isasagot ko sa'yo. Pakiramdam ni Franco ay sinasaksak siya ng paulit-ulit sa puso sa sinabing yun ni Naomi. Okay, tama ka. Siguro nga kailangan na kita sukuan. Wala ngayon, titigil na ako sa kahibangang kunto. Hindi na kita kukulitin. Wala ka na maririnig sa akin. Hindi nakasagot si Naomi dahil agad na din siya tinalikuran ni Franco. Sinulyapan ng dalaga si Diana bago niya ito balikan. Maraming ikinukwento si Diana pero hindi na niya yun maintindihan. Dahil nakukonsensya siya sa mga sinabi niya kay Franco. Muli na naman kasi niya itong nasaktan. Kagaya nga lang sinabi ni Franco na hindi na niya ito kukulitin at ginawa nga niya yon. Inuwasan niya si Naomi. Maaga na itong umaalis at gabing-gabi na kung umuwi. Hindi na rin ito kumakain ng mga niluluto ni Naomi kahit pa nga lagi siya nitong tinitirahan ng pagkain. Sa pag-iwas na yun ni Franco ay unti-unting nare-realize ng dalaga na nasasaktan na din siya. Na mahal niya na din pala ito. Mas naging malapit sila ni Francis sa isa't isa. Samantalang lalo naman lumalayo ang loob ni Franco kay Naomi. Pinagtuunan na lang niya ng pansin ang mga negosyo nito maging ang kanyang anak. Maging ang 34th birthday nito ay hindi na niya isinelebrate sa bahay. Nagpakabisi na lang siya sa trabaho, kahit sana sa espesyal na araw niya. Maraming bumati sa kanya sa resort at may mga regalo ang mga ito sa kanya. Maging si Noah ay may regalo din para sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Baka inihintay ka na ng anak mo, tsaka birthday mo ngayon. Ayaw mo ba na makasama ang anak mo? Siyempre gusto, pauwi na din naman ako. Okay bro, ingat. Ihintayin ko pa si Zarina eh. Buti pa si Zarina, pumayag na ligawan mo. Oo nga eh, kaya nga ang saya-saya ko. Hanap ka na kasi ng iba, madami dyan. Hindi lang si Celine at Naomi ang babae sa mundo, bro. Alam ko, pero ayoko na ulit magmahal. Masakit. Sobrang sakit kapag nireject ka ng babaeng mahal na mahal mo at handa mong gawin ang lahat para sa kanya. Ang dami ko pa naman gustong gawin sana sa pamilya ni Naomi. Gusto kong dalhin sa ibang bansa ang tatay niya para doon matherapy. Tapos kapag kasal na kami, sa bahay ko na patitirahan ng pamilya niya para magkakasama na kami. Pero wala eh, nireject niya ako. Sayang, ang swerte pa naman sana ni Yumi sa'yo. Pero talagang ganon. Mas okay na rin yung ganon kaysa naman sabihin yung mahal ka niya. Pero pera lang pala ang habol niya. Alam mo, kahit na sana ganon eh, lahat naman kaya kong ibigay sa kanya. Lahat-lahat ng naisin niya. Mas masakit naman yung mahal ka lang niya dahil sa pera mo.
Ayos lang yan, makakamove on ka rin. Pero kung siya talaga ang para sa'yo, Diyos na ang gagawa ng paraan. Hindi na ako maasa, Noah. Tinanggap ko na. Kung ayaw niya, edi ayaw niya. Habang nagkukwentuhan nga, ay napaparami na ng naiinom na alak si Franco. Hanggang sa nalalasing na ito. Kaya naman minabuti na lamang niya na tawagin si Jovan para ipagmaneho siya pa uwi. Kalahating minuto nga ang lumipas bago siya nasundo ni Jovan. Lasing na yan, ang dami niyang nainom eh. Ayaw pa awat. Ikaw na bahala kay Franco ha, kuya? Opo Sir Noah, ako na po bahala sa kanya. Pagka-uwi nga ay nagpatulong si Jovan kay Naomi na ibaba ito sa sasakyan dahil ayaw bumaba doon ni Franco. Sir, tara na po, sa kwarto ka na lang po matulog. Saad ni Naomi at kinuha ang braso nito at ipinatong sa balikat niya para mailabas niya ito ng sasakyan. Nakaalalay din naman si Jovan sa kanila. Nakadukdok lamang si Franco at halos ayaw na nitong humakbang. Hirap na hirap din si Naomi na alalayan siya dahil malaking tao ito at maganda ang pangangatawan. Hanggang sa naipasok nga nila sa kwarto si Franco. Yumi, ikaw na bahala kay sir ha? Nahihilo na ako sa antok eh. Sige kuya, matulog ka na. Good night. Good night kuya. Pagkaalis nga ni Jovan ay iniayos ng higa ni Naomi si Franco dahil napakalikot nito. Bibiling sa kanan sa kaliwa, kulang na lang ay malaglag ito sa kama. Tinanggalan nga ng sapatos ni Naomi si Franco at maging ang mga medyas nito. Pagkatapos ay hinubad nito ang suot ni Franco na jacket. Tsaka siya lumabas para kumuha ng palanggana at bimpo. Pagbalik nga niya ay pinunasan niya ang mukha nito hanggang sa leeg at braso. Nakapikit naman si Franco kaya malaya siyang pagmasdan ang mukha ng amo. Hinaplos pa niya ang mukha nito kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Tatayo na sana siya para iayos ang ginamit niyang pinangpunas dito. Pero agad siyang hinatak ni Franco na ikinasubsob pa niya sa dibdib nito. Pilit siyang kumakawala pero ang lakas nito. Ipinulupot ni Franco ang kanyang bisig para hindi makawala si Naomi sa kanya. Birthday ko ngayon pero di mo man lang ako binabati. Saad nito habang nakapikit. Sir, bitawan mo ako, nahihirapan po ako. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako, Yumi. Tugon nito tsaka dumilat at binitawan si Naomi. Pinilit nitong bumangon kahit nahihilo pa siya. Alam mo ba kung gaano mo ako nasaktan? Ang sakit-sakit, Yumi. Sobra sakit. Para mo akong unti-unti pinapatay. Tahimik lang si Yumi habang pinakikinggan si Franco. Nakatayo lamang siya sa harap ni Franco. Ano bang ayaw mo sa akin? Okay naman ako ah. Mabuti akong tao, Yumi. Pero bakit mo ako sinasaktan? Deserve ko ba talaga na paulit-ulit na masaktan? Sir, sorry. Sorry po kung nasaktan kita. Muling namumuo ang mga luha ni Naomi. Ayoko ng sorry. Gusto ko mahalin mo rin ako. Yun ang gusto ko. Birthday ko, dapat masaya ako. Pero bakit ang lungkot-lungkot ko? Bakit mo ko sinasaktan? Wala din si Francis dahil may outing sila ngayon. Mas pinili pa niya ang mga barkada niya kaysa sa akin. Bakit lahat kayo hindi ako ang pinipili? Bakit? Sigaw nito sa harapan ni Yumi. Anong kasalanan ko sa inyo? Para saktan niyo yung damdamin ko. Ano? Sir, matulog ka na. Lasing ka lang po. Alam ko kung anong mga sinasabi ko. Hindi ako lasing. Tatayo sana ito para yumakap kay Naomi pero bigla itong nasuka. Mabuti na lang at hindi niya nasukahan si Naomi. Agad nga siyang inalalayan ni Naomi papasok sa banyo. At hinubad ng dalaga ang suot na damit ni Franco at hinalamusan niya ito. Gusto ko mag-shower. Saad nito. Pero sir, bawal pong maligo kapag nakainom ng alak. Wala akong paki sa bawal-bawal na yan. Nainitan ako. Tumapat nga si Franco sa shower at binuksan niya yon. Pareho pa silang nabasa ni Naomi. Dahil inalalayan siya ni Naomi dahil baka madulas siya. Paliguan mo ako. Utos nito. Oh, kayo na sir. Kaya niya na yan. No, I can't. Tsaka nito hinubad ang pantalon at tanging boxer short na lang ang natira sa kanyang saplot. Pikit matang ang kinuha ni Naomi ang sabon at sinabon ang dibdib ni Franco, ang lieg, tiyan at mga braso nito. Pababa sa hita, binti at paa ni Franco. Para siyang yaya na nagpapaligo ng bata. Pagkatapos nga ay sinampuhan niya ito at binanlawan. Basang-basa na rin si Naomi, kaya naman bumabakat na rin ang suot niyang bra. Basa ka na din. Ligo ka na rin. Saad nito na may pagnanasa ang tingin.
Napalunok naman si Yumi. Dalawa lang sila sa banyo, kaya naman nakaramdam ng pagkailang si Yumi. Kunin ko lang po yung tuwalya. Saad nito at lalabas na sana. Pero muli na naman siyang hinatak ni Franco at muling inangkin nito ang kanyang mga labi. Nakahawak ang isang kamay ni Franco sa likod ni Yumi at ang isang kamay nito ay nakahawak sa mukha niya. Pareho silang basang-basa habang magkadikit ang kanilang mga katawan. Isinandal ni Franco si Yumi sa pader ng banyo habang patuloy pa rin ito sa paghalik. Unti-unti na rin gumanti ng halik si Yumi na lalong nagpainit sa nararamdaman ni Franco. Pumikit na lang din si Yumi at hinayaan na lang ang ginagawa ni Franco sa kanya. Hindi na rin namalayan ng dalaga na nahubad na ni Franco ang kanyang manipis na pantulog. Tanging bra na lamang ang naiwang pang-itaas nito. Pagkatapos ay sunod na hinubad ni Franco ang panjama ng dalaga. Muli sana niyang hahalikan si Yumi pero sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto ng CR ang narinig nila. Sir! Sir! Sir, si Diana! Sigaw nito mula sa labas ng CR. Si Michelle yon, may nangyari yata kay Diana. Saad ni Yumi at agad na pinulot ang basa nitong damit at panjama. Hindi malaman ni Franco kung anong gagawin, kaya naman walang kung ano-anong binuksan niya ang pinto ng banyo. Kahit pa nga naka-boxer shirt lamang siya. Kumubli naman sa likod ng pinto si Yumi habang isinusuot ang mga inalis ni Franco. Sir, si Diana kasi masakit po ang tiyan at nagsusuka. Bungod ni Michelle. Tumakbo nga si Franco palabas ng CR at tinungo ang kwarto ni Diana. Naabutan nga niya itong nakahiga sa kama habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Gisingin mo si Jovan. Adalhin na natin si Diana sa hospital. Magbibihis lang ako. Sige po, sir. Anak, sandali ha. Dadalhin ka na ni Dati sa hospital. Tumangulang ang bata habang nakabaluktot ito. Tumakbo nga si Franco at nagmamadaling magbihis. Wala na rin si Yumi at nasa kabilang kwarto na ito at nagbibihis na rin. Idinala nga nila Franco, Jovan at Yumi si Diana sa hospital.